Pagkatapos nga ng tour nga namin sa Cebu sa Amber Hotel na ulit kami bumalik. Dito kasi sa hotel na to nag-book para nga may matuluyan nga kami dito sa Cebu after nga ng tour namin. Ito na rin kasi yung mas malapit na hotel sa Mactan Airport nga para nga mas mabilis kaming makarating doon. Pagkahatid nga sa akin ang tour guide nga dito sa hotel na to and yun, diretso tulog na nga ako kasi sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Kinabukasan naman, babiyahe naman ng pa Boracay kaya nag-breakfast nga muna ako. Free breakfast na nga to kasi naka-include na nga to sa book. So yun, naka-buffet nga yung pagkain nga nila dito. Napaaga nga lang nga yung baba ko kasi wala pang masyadong tao nung time nga na to. And dinahabol ko rin kasing mas maaga nga makakain kasi nga babiyahe nga ng pa Boracay ng mga alas 11 ng umaga. After nga ng breakfast, bumalik na nga ako sa room para nga maayos yung mga gamit ko. Then, nag-book na rin ako ng Grab papunta nga ng airport. Ayun yung ano, CC Lex ba yun? Napaaga nga kami ng kaunti kasi ang bilis lang din naman ang biyahe papunta nga dito sa airport kaya standby muna bago nga magpunta nga sa check-in baggage. Wala ding masyadong tao kaya ang bilis lang din naman ang process. Then after nga makuha nga ng ticket, punta na nga sa gate para nga sa boarding. Alas 12 nga yung flight papunta nga ng Boracay and dito nga napakaganda nga ng panahon. Mainit na nga siya at hindi na nga umuulan. So yun yung eroplanong sinakyan ko nga, walang masyadong pasahero ngayon and Philippine Airlines nga kami nag-book. Sobrang init na nga ngayon sa Cebu and yun, wala na talagang bahid ng bagyo. For your latest flight information, we're now cruising at an altitude of 20,000 feet. We're currently 100 nautical air miles. That is southeast of Katiklan, Boracay. And in about a few minutes, approximately 7 minutes, we shall begin our initial. Pagdating nga dito sa Boracay, ang lakas nga ng ulan. Sobrang lakas pa nga ng hangin. So yun, dito nga sa airport nga ng Katiklan, meron nga silang mga port transfer na papunta nga ng Boracay. So yun yung mga parang travel agent nga siya. Nung nagpunta kasi kami dito dati, galing nga kami ng Kalibo kaya DIY lang nga yun. So yun, dahil nga DIY nga kami nung time nga na yun, maraming ang pipilahan para nga sa payment. Pero itong time nga na to, dahil nga ang lakas nga ng ulan at hangin, so yun, nag-try nga kami. Travel agent na nga lang nga kami para wala lang nga kaming aasikasuhin. So yung binayaran nga namin, back and forth na nga siya, papasok na ng Boracay at saka paglabas. Mura lang din naman siya, parang nasa 200 lang naman yung sumobra kung ikaw mismo yung gagawa nga or ikaw yung magta-transfer ng sarili mo nga papunta nga ng Boracay. Or in short, DIY nga. So at least hindi ka na nga mapapagod kasi meron pa nga mga nagbubuhat nga ng maleta. Yung paghahatid naman nila hanggang hotel na rin. Nung nakasakay na nga kami sa ferry boat, sobrang nakakakaba nga kasi nga ang lakas nga ng alon, tumatagilid talaga yung ferry boat. Puro foreigner nga yung mga nakasabayan ko and napapasigaw nga sila kasi nakakahilo naman din talaga. Pagkadating nga namin dito sa may Boracay, meron namang isang van na nagsundo nga sa amin at ihahatid nga kami dun sa hotel na tutuluyan nga namin. So yun, talagang napaka-convenient talaga niya. Hindi katulad nga nung unang punta ko nga dito, ang dami talagang mga pinilahan bago nga makarating nga dito sa Boracay. Sa Alta Brisa Hotel nga ako tutuloy habang andito nga sa Boracay. So mag-i-stay nga ako dito ng mga 5 days. Then room tour nga muna ako. Maganda yung kanilang meron silang mini rep. So guys, meron din silang vault kung marami kayong perang dala. Ito lang muna, wala muna lalabas. Grabe ang hangin sa labas.
Yung Altabrisa nga, tapat nga lang nga din siya ng Jollibee. Lumabas nga ako para bumili nga ng makakain. Nung time nga na to, ang lakas nga ng hangin. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!